Dear Heart, hindi ko kayang ilarawan ang tindi ng aking pighati sa pagkamatay ni Harris. Pakiramdam ko, namatay din ako. Pinalibutan ako ng pagdamay at ng pagsuporta ng mga kaanak at maraming kaibigan ni Harris na naging mga kaibigan ko rin. Sina Arlene at Kyle ay lumipad agad patungong England para ako alalayan. Kinumbinsi si Tricia, nina Arlene at Kyle na magstay muna silang mag-ina sa Sydney. Alam niyang baka siya mabaliw sa pighati kung minu-minuto ay magugunita niyang wala na si Harris. Pero higit ang pag-aalala ni Tricia para sa 7-year-old daughter. Mahal na mahal nito ang ama. Kung hindi sila lalayo sa kanilang tahanan at sa mga pamilyar na lugar na lagi nilang pinapasyalang mag-anak, tiyak na lagi lang silang magkakaiyakan. Pagkatiyak ni Tricia, natatakbo ng maayos ang kanilang real estate agency sa pamamahala ng second-in-command dati ni Harris. Lumipad na sila ni Hannah patungong New South Wales. Tumawag siya sa kapatid ilang araw pagkadating nila sa Sydney. Pasensya ka na, Tricia, kung hindi namin kayo nadamayan, sabi ng ate niya. Alam mo namang napakalayo ninyo ng pamangkin ko. Alam ko yun, ate, sabi ni Tricia. Hindi ko naman ine-expect na mapupuntahan niyo kami ni Hannah. Nag-aalala nga si Nanay, Tricia. Kundi ko nga pinigil. Baka talagang ipinilit na lumipad dyan para makita kayo at makadalo sa libing ng mister mo. Sabi pa rin ng ate niya. Ate, anang Tricia, yung huli kong ipinadalang pera ay para pang-renovate sa bahay ni Nanay, hindi pang travel sa England. Siguro isang araw, pag babakasyonin ko kayo ni Nanay kung nasan man kami ni Hannah para magkita-kita tayo. Sabi ni Karen. Hindi naman pinlano ni Nanay na galawin yung ipang papagawa ng bahay, Tricia. May nag-offer sa kanyang sasagutin ng plane ticket para gastusin sa travel documents niya para ka lang masamahan at maalalayan dyan. At sino namang pera ang nag-alok nun kay Nanay? Takang-taka si Tricia. Medyo nagpantulot si Karen bago sinabing si Alex yun. Hindi nakakibo si Tricia. Alam kong binawalan mo akong banggitin ang pangalan niya, Tricia. Pero fair lang na malaman mo ang ginagawa niyang mga kabutihan para sa amin ni Nanay. Nariyan ba siya sa Pilipinas? Walang emosyon ang tinig ni Tricia. Magwa 1 year na siyang nagbalik bayan, Tricia, for good. Sagot ni Karen. Di naka-standby lang siya. Usisa ni Tricia. Nagbukas siya ng internet cafe sa city center, Tricia. 3 ang college doon, alam mo naman. Pwera yung pinagtuturuan kong high school, kaya laging matao ang business niya. Tapos, bumili siya ng 2 van, pang service ng mga estudyante. Hatid sundo sa school nila. Mukhang mapera siya, bulalas ni Tricia. Napag-abroad din niya ang mga kapatid. Sinagot niya ang placement fees, Tricia. Kaya
magkakatulong sila sa pagsustento sa parents nila. Hindi na tulad ng dati na hirap ang buhay nila. Di mabuti, sabi ni Trisha. Anang Karen. Tapos, lagi rin niyang inaabutan ng pera si nanay. Si Alex nga ang tagabili ng groceries ni nanay. Lagi rin niya kaming natatapo ng mag-anak pag nagbe-birthday ang mga anak ko. Kahit nung nasa abroad siya, nagpapadala siya para maipaghanda ko ang mga pamangkin mo. At tinatanggap mo naman? Tanong ni Trisha. Ayoko ngang tanggapin, Trisha, sabi ni Karen. Pero si Alex ang mapilit. Kahit alam na niyang nag-asawa ka ng foreigner at may anak na kayo, biyenan pa rin ang turing niya kay nanay at hipag pa rin kung tawagin niya ako. Nagkabikig sa lalamunan si Trisha. Hindi niya sukat akalain na ganoon ang magiging reaksyon ni Alex sa pagpatol niya sa iba at pagkakaanak. Idinugtong ni Karen. At yun nga palang utang ninyo sa kasal, Trisha. Iginiit ni Alex na bayarang lahat. Ipinakwenta niya ang mga naipadala mong hulog doon. Ibinigay niya yun sa akin. Idiniposito ko sa bangko ang pera. Hindi ko ginagalaw. Nagpuntong hininga si Trisha. Pinilit ilabas ang namumuong kung anong pabigat sa kanyang dibdib. Sabi niya, kung ganyan kadami ang pera niya, tiyak maraming magkakagusto sa kanya. Sabagay, kahit nung hindi siya mapera, ang daming nagpapakamatay sa kanyang babae. Ngayon pa kaya? Oo naman, sabi ni Karen. At sa dami ng mga babaeng naghahabol, ikaw ang pinili niya at di ka niya pinayagang makaalis pa abroad kundi kayo pakakasal. Ganun ka niya kamahal, Trisha. Ayaw niyang mawala ka pa sa buhay niya. Bakit sinasabi mo yan sa akin ngayon, ate? Dahil gusto kong malaman mo ang laging sinasabi sa akin ni Alex. Sagot ni Karen, na kahit may pangit na nangyari sa inyong dalawa sa pangangamuhan kay Madam Yasmin, ikaw lang daw ang mamahalin niya. Alam ba niya, ate, na sinabi ko sa iyo ang lahat-lahat? Alam niya, Trisha. Ikukwento nga sana niya pero kako, huwag na. Nagtapat ka ng kako sa akin. Tapos, umiyak siya ng umiyak, Trisha. Naawa nga ako. At kahit noong buhay pa si Harris, laging sinasabi ni Alex na nauunawaan niya kung pumatol ka sa iba. Hindi raw niya guguluhin ang buhay mo dahil kung maligaya ka raw, maligaya rin siya. Sabi ni Trisha. Sabihin mo, magpakaligaya siyang totoo. Mag-asawa rin siya ng iba. Malabo yun, Trisha. Anang ate Karen niya. Walang interes sa ibang babae si Alex. Ikaw lang daw talaga ang mahal niya. At ngayong wala na raw si Harris at maiisipan mong muli siyang bigyan ng tsansa sa buhay ninyo ni Hana. My God! Bulalas ni Trisha, iritado. Nabili na ba ni Alex ang loyalty mo, ate Karen? Natapalan ka ba niya ng pera kaya umaakto kang tulay niya? Nagpanting ang kapatid. Alam kong maperak na rin ngayon, Trisha. Pero wag mo akong insultuhin ng ganyan.
Binabaan siya ng telepono ng ate niya. Pagkasabi niyon, pinilit ni Trisha na alisin sa kanyang isip ang mga sinabi ng kapatid tungkol kay Alex. Ipinokus niya ang paglibang kay Hannah at pagkonsidera sa gagawing hakbang para sa kinabukasan nilang mag-ina. Mag-asawa ka uli. Kaswal na suhestyon ni Arlene. You're only 33, di ba? Pwede pang magkaroon ng kapatid si Hannah. Umiling si Trisha. Walang bakas ng ngiti sa mga labi. I'm sorry. Pabuntong hiningang sabi ni Arlene. Maaga pa nga para isipin mo yun. Pero wag mong isantabi ang option ng muling pag-aasawa. Mabuti rin sa bata ang may makalakihang ama. Mahirap na akong makakita ng tulad ni Harris, Arlene. Agree ako sa'yo, sagot ni Arlene. Talagang inispoil ka niya sa pagmamahal. Anyway, napag-isipan mo na ba yung suggestion namin ni Kyle sa'yo? Umaliwalas ang mukha ni Trisha sa pag-iiba ng paksa. Yes, ani Trisha. Gustong-gusto ko ang suggestion ninyong i-manage ko ang pang-apat na Kylie's branch doon sa bagong bukas na shopping center. Tuwang-tuwa si Arlene. Tena, maya-maya yaya ni Arlene sa kaibigan. Puntahan natin sa playroom yung mga bata. Gusto kong ibalita agad kina Kylie na pipirme na kayo ni Hannah dito sa Sydney. Tiyak, magtatatalan sa tuwa ang mga yon. Sigurado, sabi ni Trisha. They're best of friends kaya ayaw nang maghiwalay. Nang gabing iyon, bilang celebration, nag-dinner sina Arlene at Kyle at Trisha sa pinaka-posh na restaurant sa downtown Sydney. At isa ang mga gabing iyon sa hindi na malilimutan ni Trisha. I'm sorry, sabi ni Kyle sa waiter nila. I did not order a second bottle. There must be a mistake. Hindi pa man lang nangangalahati ang champagne na iniinom ng tatlo habang hinihintay ang kanilang main course. Sabi ng waiter kay Trisha, This is compliments of the gentleman on the table, ma'am. He sends his regards and also to your friends. Sabay-sabay na nilinga ng tatlo ang tinukoy na mesa ng waiter. Nasa direct line of vision ni Trisha ang gentleman na may kasalo sa mesa na isa pang lalaki. Bahagyang tumango kay Trisha ang nagpabigay ng champagne bilang paggalang at pagbati. Nanlamig at namutla ng gusto si Trisha. Why? Tanong ni Kyle, takang-taka at alalang-alala dahil sa reaksyon ni Trisha. Who's that guy? At lalo lang nag-worry ang Kyle nang masulyapan ang kanyang misis. Arlene was wide-eyed with shock habang nakatingin sa nagpabigay ng champagne. First time lang nitong nakita iyon, pero walang alinlangan sa isip ni Arlene kung sino at taga-saan ang lalaking iyon. For a split second, akala ni Trisha ay tatakasan siya ng ulirat. Sino ang gentleman na nagpabigay ng bottle of champagne kina Trisha para siya magkaroon ng ganoong reaksyon at pati na rin ang kaibigan niyang si Arlene?
Kaya ba ninyong hulaan? Malapit nang magwakas ang love confession na ito ni Trisha. Abangan